Sa inyong paglilibot sa Tinglayan, huwag din kalimutang dumaan sa historical marker na to. Parang nung mga few years na pumunta dito, hindi ko nakita to. Ano po ba ito? Ano po yung landmark ng ano po, ni Apo Macleing Dulag, tapos yung dalawang kasama niya. Bale yung si Macleing Dulag, siya po yung bale translator ba? Okay. Sa mga ano, yung mga sundalo na. Po. Tapos si Lumbay Gayudan, parang siya po yung kasama ni ano, Apo Macleing. Ginawa ito ng mga ano, para yun po yung palatandaan na nag-oppose sa ano, yung programa ng gobyerno na Chico River Dam. Kasi po, yung layunin niya po, kasi yung pangkabuhayan dito, kasi pag naitayo yung dam, mawawala sila ng mga kabuhayan. Ang Kalinga kasi they are very, very territorial. So they have to defend their territory because they have to defend their territory called their ancestral domain. Ang Chico River ay isa sa mga heritage rivers sa buong Cordillera or sa buong Pilipinas kasi ito ay isang river na it's one river that united the Cordillerans for one, and it is one river that is symbolic of a success story of an indigenous people against development aggression. Nagsimula ang istorya ng kagitingan ni Apo Macleing Dulag nang tangkain silang paalisin ng gobyerno sa lugar kung saan nakatira ang kanyang tribo. Magtatayo kasi ng isang mega dam sa katabi nilang Chico River. That could have been the biggest in Southeast Asia. It will inundate the whole of central Kalinga and some parts of Mountain Province. And so that the people of Kalinga did not know about this during this struggle that Macleing Dulag came about. He symbolizes the struggle against development aggression. Sa pagtatayo ng dam, babahain ang kanilang mga tahanan, palayan, gubat at sacred burial grounds. Malaki ang magiging epekto nito sa kanilang tribo dahil parang mabubura ang kanilang buong kasaysayan. At dahil tumayong pinuno si Apo Macleing ng mga tribo laban sa mga proyekto ng gobyerno, di umano, pinatay siya ng mga sundalo. It took more than a decade until na upo si President Cory Aquino, and then, in fact, September 13 is the anniversary of the peace pact between the government of the Philippines and that of the Cordilleras led by Conrado Balweg. Bilang pagkilala sa katapangan at kabayanihan ng grupo ni Apo Macleing Dulag, nagpapasalamat ang buong Mountain Province sa pamagitan ng bantayog na to. Mula sa historical marker na to, matatanaw ang lugar kung saan nakatira ang tribo na dating pinamumunuan ni Apo Macleing. Medyo tago at makitid lang ang daan papunta sa kanilang tribo. Kaya walang ibang paraan para pumunta rito kundi maglakad. Bababa ng bundok. Tatawid sa taas ng Chico River sa pamamagitan ng isang bakal na hanging bridge. At aakyat sa kabilang bundok para marating ang tribo ni Apo Macleing. Kahit gawa na sa mga bato ang karamihan sa mga bahay dito, simple pa rin ang kanilang pamumuhay. Yung community as usual, they live there because kami naman is self-sustaining. So hindi kami nasira, hindi kami na-inundate. So we live our usual lives of traditional sustenance farming. We are so happy that hindi kami nadali o hindi kami damage ng dam na yon, and we are not underwater. Dito pa rin nakatira ang anak ni Apo Macleing na si Mang Robert na inabutan naming naghahanda ng isang tradisyonal na pagkain ng kanilang tribo. Ang pinikpikang manok. Una, kinatay ang manok, saka ito'y binunutan ng mga balahibo. Tapos sinunog ang natitirang balahibo sa apoy at nililinis ito.
Ngayon, pwede nang tanggalan ng laman loob at hiwain ng manok. Tsaka ito inilalagay sa sabaw ng etag o yung karneng inasinan at pinatuyo para pakuluan. Tapos ang ilang minuto, maaari na itong hanguin at ang sabaw na pinagkulan nito ay pwede ring ihain bilang sopas. Hoy, sarap! Ito po ba yung parang hinaain nyo kapag may bisita kayo o parang araw-araw din dito kinakain at hinahanda? Mostly po, pag may bisita po kami sa may yung for example, yung mga kapamilya mo, pumunta ako sa hospital, pagbalik niya, Ito yung, kailangan magkatay sila ng baboy, gano'n. dahil ito yung kahit pa paano special. Opo. Parati kapag natitikman ko tong... Kasi tawag nyo rin po dito ay pinigpigan, no? Ganun din po, no? Oo. Iba po yung sarap ng sabaw na manok, pinakuluan. Kaya, kain na po tayo. Sige po. Sige po. Po'y, ano ba? Paano niyo po ginagawa? Sabaw. Sabaw muna. Yun. Salamat. Yan yung galing sa pinakuluan ng manok, no? Mainit-init pa. Tapos ito, sili. Oo. Ito na sili. Ito yung pampasarap. Opo. Kung wala nito, hindi ko, parang walang ganang kumain. Tama po. Manalo. Sarap. Manalo. Tayo. Alam kong marami rin nagtanong sa'yo ito, no? Pero kasi kami, hindi pa namin siyempre nakalala yung tatay mo. Ano yung alaala niyo po sa tatay niyo? Namay ko ka lang san ingwengwan sa mami sa pangkopnan na oposisyon sa damsiya no sa leader na nanipud tabok ingka na umod buntok san panangiparit sa dam silang tikuluan. Ano po yung sa tingin yung naging magandang nangyari nung yung tatay niyo nga po ay nag-oppose dun sa administrasyon nung araw? Ito na ingwengwan sa mata o sumarchong na problema ken kumaunan ano-anan taku hilin na hilian na usapay kit no may siguti sa siya amami baka pa'y kung pang-iin ko tukas na. If ever mangyari yun, saan lilipat yung iba't ibang tribo? Pag natuloy yung dam, yung mga tao dito lilipat daw sa Tabuk. Hindi nila gusto yun kasi dito sa lumaki eh. Ito yung kasanayan nila. Kayo po'y nandito pa rin nakatira. Paano nyo napapanatili yung, I guess, kagandahan? Di ba? Yung natural na kalikasan, yung lugar nyo. Na inakaunan sa siya ang sa matao nan ano asa na gamin idi may kunan cellphone ICOM TV sa idi gamin sa Hindi raw sila mapapagod na ituro at gawin ang kanilang mga tradisyon para makita at ipagtuloy ito ng bagong henerasyon. Kung may kasalan ganun, hindi pa rin mawala yung mga tradisyon na yun. Yung pagkakatay ng iba't ibang klaseng pagkain o pagpresenta ng iba't ibang klaseng pagkain. So parang hindi naman yata matatanggal yun. Bagamat iba na ang kalabang iniintindi ngayon ng tribo ni Apo Macleing, ang mga paniniwala at halimbawang iniwan niya ay magbigay sana ng lakas ng loob sa pagharap nila sa kanilang kinabukasan. I have the meeting this BIA. All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!